Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan po natin o yung magiging topic natin ngayon, yung minimum wage po ng iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, alam naman natin, kapag provincial rate ka, medyo mababa ang bigay ng pasweldo. Unlike kung ikaw dito nagtatrabaho sa Metro Manila, NCR, is mas mataas yung binibigay na minimum wage. So, yun yung pag-uusapan natin kasi may napanood ako dito sa TikTok. Maganda tong example dito ni Sir. Shout out po sa kanya. Hindi ko na po nakuha yung pangalan niya, so na-download ko lang. Pero shout out po sa iyo, Sir. So, maganda yung naging example niya rito tungkol dito sa provincial rate tsaka sa city rate. So, ito din yung isa sa mga rason kung bakit nagsisiksikan din yung mga sabihin natin mga galing probinsya, nagpipimilit na pumunta dito sa Metro Manila at alam niyo yun, makipagsapalaran sabi nga nila na baka nga naman dito gumanda yung buhay nila dahil nga mas mataas yung sweldo kumpara nga kung doon sila sa probinsya magtatrabaho na mababa nga yung minimum wage minimum wage sila doon. So mas pinipili nilang lumayo sa pamilya at magtrabaho dito sa Metro Manila. So ito, panoorin muna natin tong video ni Sir. So shout out po sa iyo, Sir. Mga boss, ipapakita ko sa inyo yung kalokohan ng provincial rate na yan. Ngayon naman, dalawang magkatabing mall, pero yung isa, provincial rate. Andito ako ngayon sa Robinsons Metro East. Ang address ng mall na to sa Pasig. Pag tumawid ako sa kabila, Santa Lucia na yon. Ang address ng mall na yon, Kainta na. Magkaiba na agad yung sahod ng mga manggagawa sa Tawid Mall. Papakita ko sa inyo. Yan, likod ko, Metro East yan ha. Yan, puta, Santa Lucia na. Tumawid lang ako, iba na yung sahod. Yung mga tindahan dito, parehas lang naman ang presyo ng bilihin. Kagaya dun sa Robinsons Metro East. Yung Jollibee tsaka McDo dito, Jollibee at McDo rin naman sa Robinsons Metro East. Yung supermarket dito, parehas lang din ang mga tinda dun sa supermarket sa kabila. Kita nyo mga boss, parehas na mall, parehas na mga store, parehas na mga establishment sa loob, parehas na mga tinda. Pero ba't magkaiba yung sahod ng mga manggagawa? O bakit? Nung tumawid ba ako, nag-iba rin ba yung pangangailangan ng mga tao doon sa Robinson tsaka dito sa Santa Lucia? Nag-iba ba yung presyo ng bilihin? Di ba pare-parehas lang naman? Nasaan na yung mga unggoy na nagsasabi ibang cost of living sa probinsya tsaka sa NCR? Nasaan na yung matatalino na nagsasabi? Kasi ito lang naman yung punto dyan ni Sir eh. Kasi paliwanag lang muna natin ng context. Ano ba yung distansya nung sinasabi niyang mall sa mga hindi nakakaalam. So, yung Robinson Metro East tsaka yung Santa Lucia Grand Mall na yan, para siyang dingding lang yung pagitan, yung distansya. So, Pasig is kasama siya sa NCR. So, ang Cainta is nasa Rizal Province. So, ang boundary lang nila parang dingding lang. So, magkaiba sila ng rate pagdating sa minimum wage. So, ang punto lang dito ni Sir, pareha silang mall. Pagtawid mo, iba na kagad yung boundary, probinsya na kagad. So, parehas silang mall, parehas yung mga establishment. Almost the same yung establishment sa loob. May mga kainan like Jollibee and McDo. Same din sa kabila, ganun din. So, parehas ng mga, kumbaga parehas nga, halos parehas. Hindi lang naisaman ni Sir yung parehas din yung trabahong ginagawa nung nasa Metro East, tsaka dun sa may Santa Lucia. So, bakit magkaiba yung sweldo? Kaya nga, ang tanong niya sa mga unggoy na gumawa nga doon ng magkaibang rate ng minimum wage na yan, magbago ba yung cost of living kung tumawid ka ng boundary ng probinsya at ng city. So, same lang naman. So, bakit hindi pa gawing parehas? Diba? Yan yung nagiging problema sa ginawa nilang minimum wage ng iba't ibang lugar, especially probinsya, na nadidihado talaga yung mga nasa probinsya. May alam pa nga ako, mas mababa pa yung bigay pagdating ng Mindanao.
'di ba? Kasi iba yung siyempre kumbaga parang hindi pa gano'ng iniisip nila hindi pa gano'n ka-secure yung Mindanao pagdating sa pagnenegosyo. So, hindi pa gano'n karami yung mga nagnenegosyo ro'n. So, mababa yung bigay ng minimum wage nila do'n. So, ang nagiging problema niyan, dito nagsisiksikan sa Metro Manila. Kaya, ang nangyayari, yung isang trabaho, pinaglalabanan ng 1,000, 100 siguro, mga gano'n. So, gano'n kahirap yung nagiging labanan para makakuha ng trabaho. Hanggang sa yung iba, sinasamantala na. Paano nasasamantala? So, since nandito na galing ka ng probinsya, malayong probinsya, pumunta ka ng Metro Manila, ay nakakala mo na ang trabaho rito malaki yung ibinibigay na sweldo dahil nga ang pagkakaalam mo, ang minimum wage dito is mas mataas compare sa probinsya. So dahil nga kukunti lang yung trabaho dito at pinag-aagawan pa na napakarami dahil nga dinadagsa o pinupuntahan to ng mga nasa probinsya, yung iba sinasamantala to dahil siyempre nangangailangan ka ng trabaho, andyan yung babarating ka na. So hindi na naibibigay yung mga dapat mo makuwang tamang pasweldo, yung mga tamang benepisyo, hindi mo na nakukuha. Kaya nga 'di ba maraming nagrereklamo, especially yung mga nasa factory, mga nagtatrabaho sa mga, alam niyo yun, minsan sa mga incheck, 'di ba? Doon sila nagtatrabaho sa security agency. Karamihan yan yung mga nagrereklamo sa kay Rapi Tulfo. So, dahil nga ang expectation nila na kapag nandito ka sa NCR, Metro Manila, is iba yung minimum wage mataas. Pero pagdating ng nagtatrabaho ka na, malalaman mo na lang or tinatanggap mo na lang kung magkano yung i-offer sa'yo dahil nga no choice ka na eh. Nandito ka sa Metro Manila, wala ka namang makuha ng trabaho, kaysa naman bumalik ka ng probinsya na alam mo yun, na walang nangyari sa pagtatrabaho mo sa Metro Manila. So, kakagatin mo na lang. So, yan din yung yan din yung isang sa mga dahilan na bakit yung gobyerno natin ng mga nakaraang gobyerno na nagkakaroon sila ng programa ng Balik Probinsya program. Dahil nga masyado nang masikip yung Metro Manila. Kaya ibinabalik na yung ibang mga, sabi natin, yung mga hindi pinalad na makakuha ng maayos na trabaho dito at nagnanais na bumalik na sa probinsya dahil nga, kumbaga, naging failure sila rito dahil nga hindi nila nakuha yung expectation na iniisip nila. Di ba? Walang pinagkaiba dyan sa yung para kang nag-abroad na iba yung, siyempre, alam mo naman, pag nag-abroad, akala mo, malaki yung sweldo dahil dollar ang pinag-uusapan, pero kung kukumpitin mo, is almost the same lang naman ng sinasahod dito sa Pilipinas. So, sinasabi nga rin nila, yung minimum wage na yan, yung cost of living daw sa probinsya, magkaiba raw. So, ang isa pang example dyan, halimbawa, yung SM City rito sa Metro Manila, tsaka yung SM City sa Pampanga, yung SM City sa Cebu, sa Davao, o sa mga malaking city sa probinsya, is parehas lang naman din naman ng binibenta ron ng halimbawa, yung binibentang pantalon sa SM sa probinsya, is same lang naman na ibinibentang pantalon dito sa Metro Manila pero parehas ng presyo. Pero magkaiba sila ng minimum wage. So, paano nilang, kumbaga, lalabas doon na sobrang mahal nung binibentang pantalon dahil mas maliit yung sahod nila eh. Pero dito sa Metro Manila, namamahalan na tayo doon sa presyo kahit na yung minimum wage natin mas mataas. 'Di ba? So, andun yung yung talagang mapapaisip ka sa kaya si Sir na 'di ba na tinatanong niya na porkit ba tumawid siya doon sa isang yung 'di ba galing ka ng ah, Metro East tapos tumawid ka na Santa Lucia, nagbago ba yung cost of living mo? So hindi naman, 'di ba? Hindi rin naman yung trabaho mo naman yung nagtatrabaho sa Jollibee dun sa Metro East, same lang naman ang tinatrabaho dun sa Santa Lucia. Pero bakit hindi pa pagparehasin yung sweldo? Dapat yan yung yan yung isa sa mga kinukonsider ng mga sino ba kasing gumawa ng 'di ba?
Ano bang gumawa ng ah, yung gumagawa ng mga pasweldo na yan na hindi man lang nila kinonsider, di ba? Hindi naman yung tanong ni Sir Don. Hindi man lang kinonsider, lalo na yung ganyan, natawid lang naman yung boundary. Sana pinagparehas na lang yung sahod nila. Kasi totoo naman, hindi naman nagbago yung kanyang pangangailangan nung tumawid na siya sa boundary ng probinsya at ng city. So sana sa kinauukulan, yan yung ano nila, yung pag-isipan nila na baguhin. Kaya nga 'di ba, yung may mga politiko tayong gustong baguhin yung ating saligang batas, yung federalism. Parang yung mga city na magiging under ng federal state, sila na yung magdidikta kung magkano yung tamang pasweldo, yung nararapat dun sa cost of living ng kanilang probinsya. Kasi kung pagbabasihan lang natin yung ah, sweldo ng nasa Metro Manila mataas, eh natural, magpupuntahan dito yung tao. Gaya na sinabi ko nga kanina, isang trabaho, pinagagawa ng 1,000. Ang ending, binabarat pa ngayon yung ibang mga naghahanap ng trabaho dahil since nandito na sila sa Metro Manila at ayaw na nilang bumalik ng probinsya, kinakagat na lang nila yung ganong klaseng pasweldo. So, sana magawa ng paraan ng gobyerno na palitan yung ano na yun yung ganyang klaseng pamantayan ng pagpapasweldo. Sana iparehas na lang kasi parehas wala naman nagmumurang paninda sa Pilipinas, lahat naman nagmamahalan. So, halimbawa, kung yung sa example nga ni Sir, kung taga-Kainta ka, tapos, balik rin natin, taga-Pasig ka, tapos doon ka nagtrabaho sa Kainta, siyempre, iba yung magiging ano mo dyan, medyo kulang na kulang talaga yung sweldo mo dahil siyempre mas mababa yung sweldo ng Kainta. Tapos nakatira ka sa Pasig. So talagang kakapusin yung budget mo. So maganda yung naging punto rito na sana pag-isipan ng gobyerno. So ikaw ano bang take mo dito sa paiba-ibang mga minimum wage sa ating lugar, sa ating mga probinsya. So paki-comment down below na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.